Sige mga tao, ang pangunahing dahilan ng Islamophobia ay ugali ng mga Muslim. Di ko gets paano magrereklamo ang Muslim sa Islamophobia. Kapag mayroong 10,000 illegal na migrante na pumapasok sa mga kanluraning bansa na hindi iniimbitahan, libo-libo sa kanila ang gumagawa ng krimen tulad ng panggagahasa, pananaksak, at nagiging pabigat sa mga estadong may serbisyong panlipunan. Malinaw, ang paggiral ng daan-daan, kung hindi man libo-libo, ng mga grupo ng nanggagahasa. Hindi tila, ilan lang daw silang masasamang tao. Pero hindi ko pa nga sila pinag-uusapan. Sila pa lang, sapat na para maintindihan ng mga Muslim na baka may mali na talagang nangyayari. Siguro kailangan nating magmuni-muni at gumawa na aksyon para sa komunidad dahil ilang masasamang tao ang nagpapahirap sa atin. Nakikita natin puro reklamo sila tungkol sa Islamophobia at nililihis ang sisi, sinasabing kasalanan ng iba at wala silang kinalaman. Pero hindi. Sinisisi nila ang iba at sinasabing wala silang kinalaman. Islamophobia raw, kasalanan mo pa at ikaw pa ang naninisi. Pero sige, kahit hindi mo pansinin ang masamang asan ng ilang pasaway, ang tinutukoy ko ay mga eskolar na Muslim. Paano naman sila? Sila. Sila dapat ang maging halimbawa at magpakita ng kagandahan ng Islam. Sila ang mga taong kailangang ipakita sa mundo na, bukod sa ilang pasaway na yon, ang kanilang ideolohiya at relihiyon ang pinakamataas at dakila at nais nilang mapansin. Pero hindi. Masasabi ko na sila pa ang pinakamalalaking nagpapalaganap ng Islamophobia. Sa katunayan, sila ang mga super spreader ng Islamophobia. Makinig kayo, ipapakita ko ang 3 o 4 na video mula 10,000 nasa social media kung saan sila mismo ay tahasang nagpapalaganap ng Islamophobia. Nagsasabi ng mga bagay na dapat magbigay babala, magpaalarma, at magpabahala sa bawat hindi Muslim. Tapos sasabihin pa nila, di ko maintindihan kung bakit galit sila sa atin. Hindi ko maintindihan. E ano ngayon? Kung nakasaksak tayo ng ilang libo sa kanila, e ano ngayon kung pinalipad natin ang mga eroplano sa kanilang mga gusali? E ano ngayon kung pinasabog natin ang ilan sa kanilang mga istasyon ng tren at mga bus? Eh ano mayon? Hindi naman tayong lahat. Baka hindi nga lahat kayo. Pero paano yung mga eskular nila? Tingnan nyo pare, ang kalmado niyang sinasabi na sisirain niya sibilisasyon nyo. Aagawin niya at papalitan ng umiiral yung sistema. Kahit ano pa yan, alam nyo, tingnan nyo, kung Amerika man yan, may napakayaman at napakalawak na kasaysayan ng Amerika na umaabot sa 600 taon. Kalimutan mo na, papalitan ka na, pakinggan mo sila. Hindi nahihiya si Allah sa katotohanan. Hindi natin sinasabi na ang Islam ay para lang makisama sa ibang relihiyon at maging magkaibigan ng lahat. Paano sila hindi matatakot o magkakaroon ng Islamophobia pagkatapos ng pahayag na ito? Oo, pagkatapos ng pahayag na ito, hindi kami nandito para makisama lang. Hindi kami dumating dito para sa kapayapaan. Sige. Sige, hindi ba kayo nandito para sa kapayapaan? Tara na. Maglaban na lang tayo. Hindi Islamophobia. Ano ba yan? Seryoso, ano problema ng mga to? Di ko tinutukoy ang mga tanga ha. Marami silang tanga, tulad sa ibang lipunan. Pero mas marami yata sila kaysa sa mas matatalinong lipunan. Pero yung mga sinasabing matatalino, tulad ni na Mehdi Hasan, tulad ni Hamza Yusuf. Sinasabi nila, ang Islamophobia ay kumakalat dahil sa mga tao tulad ni Rupert Lowe o dahil sa mga tao tulad ni Elon Musk. Hindi, tanga ka. Ito ang dahilan kung bakit kumakalat ang Islamophobia. Hindi pa ako tapos. Ang relihiyon ay ipinadala upang mangibabaw sa mundo. Ipinadala ito upang maging nakahihigit, upang patayin ang liwanag ng bawat ibang relihiyon at upang maging nakahihigit. Patayin ang liwanag ng bawat ibang relihiyon. Kaya nandito tayo. Alam kong tumatawa ako, pero tingnan mo ang kayabangan nila. Tingnan mo, ibig kong sabihin, ang taas ng kumpiyansa nila. Tingnan mo ang pagmamayabang nila. Ipinapakita nila lahat ng yan, kahit na hindi naman nila kayang sakupin kahit ang maliit na bansa tulad ng Hungary, isang kanluranin o kristyanong bansa tulad ng Hungary. Hindi kayang pasukin ng Turkey ang Hungary. Alam kong miyembro ang Turkey ng NATO, pero dapat pinalayas na sila. Hindi dapat naging miyembro ang Turkey, pero sabihin na lang natin na kung walang NATO, hindi rin kayang sakupin ng Turkey ang Hungary.
dahil buong kanluran ay babagsak sa kanila at wawasakin sila. Wala silang kapangyarihan. Sabi nga ni Trump, wala silang alas, pero ganun pa rin ang asal nila. Paano pa kaya sila kung may kapangyarihan talaga sila? Hindi kami nahihiyang sabihin ito at hindi namin nakikitang dapat kami mahiya sa pagsasabi nito. Na ang relihiyong ito ay pinadala upang mangibabaw, purahin, alisin ang lahat ng ibang relihiyon, lampasan ito, maging mas mataas dito, at upang iwanan ng mga tao ang lahat ng reliyon at tanggapin ang Islam. At kung kinakailangan ng pakikipaglaban upang makamit ito, kung gayong kinakailangan ng pakikipaglaban upang makamit ito, dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay upang gawing pinakamataas ang salita ni Allah at gawing pinakamababa ang salita ng mga hindi naniniwala. Paano hindi maging Islamophobic pagkatapos nito? Malino namang maling tawag dahil hindi ito phobia. Kung may nagsasabi sa iyo na wawasakin ko ang iyong sibilisasyon, wawasakin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo, at papalitan ko ito ng aking ideolohiya, ibig sabihin, Islam. Paano naging phobia ang matakot doon? Sige, hindi pa ako tapos. Hayaan mong ipakita ko pa ang ilan pa. Ganon din mga babae nila, pakinggan mo. Walang duda na ang Quran lang ang tanging daan pasulong. Ang Sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging sistema na dapat nating sundin. Hindi ko talaga alam nasaan siya, sabi niya. Sydney. May Australian accent siya kaya ganun. Kakatira sila sa kanluran at hayagang ipinapahayag ito dahil pinayagan natin sila. Hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng sabihin kahit 10% niyan. Kahit sa... Sa isa sa pinakaliberal na mga bansa tulad ng Turkey o Malaysia, aarestuhin ka o palalayasin kung ikaw ay dayuhan o ikukulong ka dahil sa paggulo sa kapayapaan. Pero pinapayagan natin sila. Bakit natin sila pinapayagan? Dapat bigyan pa kita ng mas maganda. Hindi lang natin sila pinapayagan, kundi tayo mismo. At kapag sinabi kong tayo, ibig kong sabihin ang UK. Hindi pa ganun kalala sa Australia. Pero inaasahan kong may kakatok sa pinto ko balang araw. Kapag nangyari yon, alam mo na, nasabi ko na sa'yo. Sa kanilang kapinsalaan, hinahayaan pa natin sila na. Ibulalas ang kahit anong gusto nilang sabihin. At kapag may ibang tumutol, kapag may ibang sumubok na pigilan sila, inaaresto pa natin ang sarili nating mga tao. Ganon kalala ang sitwasyon. Iyan ang tunay na trahedya. Ito lang ba ang paraan para umusad? Ang Sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging sistema na dapat nating sundin, na dapat nating tuparin, na dapat nating pagsikapang maitatag dito sa mundo. Oh, kailangan gawin ito sa Ehipto. Hinihintay ko ang araw ng paghuhukom na yon. Hinihintay ko ang... Oo, pasensya na. Anong sinasabi mo, mahal? Anong sinabi mo? Isa, Sharia. Sharia. Okay. Barko. Nilalagay ko sila sa barko na ito. Boom. Sige, alis na kayo. Iyan ang mangyayari. Hinihintay ko talagang araw na yon. Kailangan talagang mangyari yon. Hindi talaga pwedeng magpatuloy ang sibilisasyon natin habang kumakalat ang ganitong uri ng kanser sa katawan nito. Hindi talaga pwedeng mangyari yon. Wala pang ganyang nangyari sa kasaysayan, kahit Thailand. Oo, ang multikulturalismo, sa ilang antas at natural na paraan, ay umiral sa iba't ibang anyo. Umiral ito sa Persia. Umiral ito sa India. Pati na rin sa Roma. Sa sinaunang Roma. Nangyari ito. Pero palaging may nangingibabaw na kultura na nagpanatili ng kaayusan sa lahat. Ito lang ang tanging panahon sa kasaysayan na ang multikulturalismo ay sadyang hinubog sa lipunan, artipisyal na ipinataw at ipinakilala sa mga kanluraning lipunan kapalit ng katutubong kultura. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Hindi talaga ito pwedeng magpatuloy. Sa ngayon, dumadaan tayo sa yugto na parang nag-eeksperimento tayo. Parang, paano tayo makikibagay sa iba't ibang kulturang ito? May kanya-kanyang paraan ng pag-iisip at pamumuhay ang bawat kultura. Tatanggapin ba natin sila? Hindi. Tuwing inuuna mo sila kaysa sarili mo, may nawawala sa'yo at may napapala sila. Dapat may hangganan. Kahit si Piers Morgan na palaging nagsasabing hindi problema ang imigrasyon. Pero kapag sinabi mo sa kanya na, uy, sinasakop na ng mga Muslim, sasabihin niya, hindi, walang tsansa na sakupin ng mga Muslim. Kung iniisip mo yan, ibig sabihin sumasang-ayon ka na may mali kapag sinasakop ng mga Muslim. Kapag tumaas sila mula 10% hanggang 30% hanggang 40%,
may masamang mangyayari. Inaamin mo ba yan? Ngayon, inaamin na niya. Iyan lang ang bagay na gagana dahil kung hindi, alam mo na malinaw sa mga nangyari nitong nakaraang 2 taon. Sa nakita natin sa Gaza, alam mo, bulag ka na lang kung iisipin mong may umiiral na tinatawag na international law. Ang Zionismo ay mas mataas pa sa lahat ng batas. Ang mga sistemang yan ay ginawa para pagsilbihan ng ating mga kaaway. Ginawa ang mga yan para sa ego, para sa white supremacy, at para sa mga kaaway ng Islam, hindi para sa atin. Kaya umalis kayo sa mga bansang puti. Tama naman, sang-ayon ako. Ang mga sistemang kanluranin at internasyonal na batas ay gawa ng mga taga-kanluran. At syempre, ayon sa moralidad ng kanluran, kung sila lang ang masusunod, ang pagpugot ng ulo ang magiging normal. Sasakupin nila ang bawat bansa na ginagawa na nila sa loob ng 1,004 taon. Pero sa isang punto, syempre, hindi natin tatanggapin yon. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gagamitin natin yon. Sa tutur lang, para maging patas, ginagamit ng bawat bansa sa kanluran ang internasyonal na batas laban sa Israel. Pero yung ginawa ng Hamas noong Oktubre, pito nasaan ang internasyonal na batas doon? Kaya alam mo, ang internasyonal na batas pwedeng ipatupad. Dapat pareho ang pagpapatupad niyan. Hindi mo pwedeng ipatupad sa isang panig lang kapag pabor sa'yo. Kaya walang silbi piliting palugurin sila. Walang katapusan yan. Hindi ka mananalo. Hindi mo sila mapapaluguran dahil hindi sila titigil hanggat ang lahat ay hindi sumusunod sa Islam. Sila mismo nagsasabi, okay? Sila mismo ang nagsasabi. Ang mga tao sa ilalim ng pamumuno ng Islam ay hindi kailanman nagdusa. Hindi nagdusa ang mga tao sa pamumuno ng Islam. Saan ako magsisimula? 8 simbahan ang sinunog sa lalawigan ng Punjab sa Pakistan. At hindi ito nangyari, alam mo na, 20 taon ang nakalipas. Nangyari ito noong 2023. Sige. 2023, Agosto 17. Nanood ako nito. Sobrang gulat at takot. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Baka isipin mong Pakistan lang ito. Hindi. Magbanggit ka ng isang bansa. Paano naman ang Indonesia? Ang pagsunog ng simbahan at karahasang sekta sa bansa ay dulot ng mga tensyon sa reyon noon. Sinira na otoridad ng Indonesia ang mga simbahan sa Aceh, ang pinaka-islamistang bahagi ng bansa. Tingnan mo. Ngayon, tingnan mo ito. Nasa Malaysia ba ito? Hindi naman. Mabuting bansa ang Malaysia. Suriin natin, Malaysia. Malaysia rin. Uy, tingnan mo to. Nasunog ang mga simbahan sa Malaysia dahil sa pambobomba. Sige, baka mas sibilisado sa Turkey. Hindi. Parang ghost town ng relihiyon ng Turkey. Ano to? 2 patay, 2 sugatan sa sunog sa Armenianong Katolikong simbahan sa Istanbul. Sige, huwag yun na akong pumpisahin tungkol sa Africa. Sa Nigeria, hindi lang nila sinusunog ang mga simbahan. Sinusunog nila ang mga simbahan na may tao sa loob. Yan ang Nigeria. Anong bansa pa? Sudan? Tingnan natin. Tingnan mo, nangyari ito kahit saan. At ito, pasensya na, itong bruha na to. Ano ang sinabi niya? Ay bumalik sa Quran. At ang bruhang ito, Ano raw? Ito ang sagot niya. Ako si Igos at ang puting suprema siya at ang mga kaaway ng Islam, hindi kami. Ang mga tao sa ilalim ng pamumuno ng Islam ay hindi kailanman nagdusa. Nakita mo yan, di ba? Sinabi ko lang na may mga simbahan na sinusunog. Titingnan ko lang kung ilan ang namatay. Mahaba itong video. Plano ko sanang ipakita sa iyo ang 4 na video. Nasa ano na ako? 12, 13 minuto na. Mas mainam na bumalik sa Quran. Ngayon, dapat nating paalisin ang bawat isa sa mga taong ito sa mga bansang kanluranin. Yan ang tamang gawin at ipinaglalaban ko ito. Walang sinuman ang pwedeng magalit sa akin. Walang makakapagsabi na nagpapalaganap ako ng Islamophobia. Ang mga taong ito, ang tunay na nagpapalaganap ng Islamophobia. Tingnan mo yan. Hindi ako mapapatahimik dahil sa pagtanggap ng pinakamatindi o pinakaradikal na posisyon na magsimula sa pagpapadeport sa mga taong ito, sa mga mangangaral ng put na ito. At hulaan mo kung ano. Nagpatupad si Anthony Albanese ng batas laban sa hate speech matapos pumatay ng mga Hudyo ang isang Islamist. Nagpatupad siya ng mga batas kontra hate speech, pero nag-iwan ng eksepsyon para sa mga taong iyon.
Kaya pwedeng luwagan ang mga ito o pwedeng paluvagin ang interpretasyon ng mga batas laban sa hate speech. Kung may sinasabi sa isang relihiyosong konteksto, ibig sabihin kalahati ng Quran. Kaya kung sabihin mong hindi mo pwedeng maging kaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano, putulin ang kamay at paa nila, ayos lang. Alam mo, sinasabi lang naman yan sa relihiyosong konteksto, parang ano ba yan? Hindi, yan lang ang tanging manhaj. At maging kabilang sa mga nagsusumika para doon at hindi malinlang ng tinatawag nilang demokrasya, ng tinatawag nilang mga sistema. Na nabubuhay sa ating mga demokrasya, na nabubuhay sa tinatawag nating mga sistema na kayang mangaral ng ganito. Dapat siyang ipa-deport. Kailangan siyang ipa-deport. Anong pangalan? Dalia Ayub. Hayaan mong hanapin ko siya. Ito ay nangyari lang, wala pang 1 taon ang nakalipas. Sa totoo lang, mahigit 1 taon pa lang ang nakalipas. Dalia Ayub. Hanapin natin kung nasaan siya. Wow! Nandito pa rin ang babaeng ito. Nasa Australia pa rin siya. May BA siya sa Political Science mula Auckland University at Master sa Islamic Studies. Ibig sabihin, wala. Sayang. Gets mo na ba punto ko? Ang pangunahing dahilan ng Islamophobia ay ang asal ng mga Muslim. Itong mga eskular na Muslim, itong mga ilegal na naghahanap ng asylum, mga gang ng nanggagahasa. Yan ang dahilan kung bakit laganap ang Islamophobia sa mundo. Walang Hinduphobia? Oo. May natural na reaksyon sa pagdagsa ng banyagang kultura na normal lang. Kung makakita ka ng masyadong maraming Sikh sa isang lugar, masasabi mo, ano ito? Hindi na ito mukhang sarili kong lungsod. O kung makakita ka ng maraming Chino, makakita ka ng maraming tao. Nangyari rin yan sa Griego at Italyano. Pero walang ibang kultura na kasing ikinabahala ng tao tulad ng Islam. At may dahilan yon. Ipinakita ko na yon sa'yo. At gaya ng sinabi ko, literal na may libu-libong ganitong mga video. Libu-libong ganitong mga video. Gusto ko sanang patugtugin ang 4 na video, pero naubusan ako ng oras dahil sa daming kalokohan. Panatilihin niyo ang Islam sa labas ng inyong mga bansa.